Maligayang Sabado po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat na ako ay naatasan na magsalita sa inyo sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito ay aming hinihiling ang inyong banal na spirito na sumaamin upang sa ganon kayo ang aming makita at marinig. Ito po ang aking hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng aking mensahe sa umagang ito ay ang tagapagligtas. Sa atin pong kasaysayan, ay lagi nating maririnig ang mga kwento or istorya tungkol sa mga superheroes. Pakiramdam po natin na kailangan natin ng isang tagapagligtas. Ang unang villain or kalaban ay dumating doon pa lang sa creation story. Ang devil, gumamit siya ng maskara na isang serpent para itago niya ang kanyang sarili at siya ay makapaghasik ng isang kasinungalingan na naging dahilan upang ang ating unang mga magulang ay madaya. At doon ay nagkaroon ng hiya, takot, at kinakailangan nilang takpan ang kanilang mga katawan at itago ang kanilang mga sarili sa harapan ng Panginoon. Doon din nagpasimula ang pagsisihan o pagtuturuan. Ayaw aminin ang sariling kasalanan. Hanggang sa ngayon nakikita natin ang mga ito. Pag tayo ay may nagawang kasalanan, inasabi natin na siya ang dahilan kung bakit ko nagawa yon. Or siya ang nagtulak sa akin, kaya ako nagawa ang isang bagay na yon. Ayaw nating aminin. At ito ay nagpapatunay lamang na kailangan natin ng isang tagapagligtas. At mayroong isa lamang superhero na kailangan o makapagliligtas sa atin at yun ay ang ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay hindi dumating katulad ng mga superhero nating nakikita at naririnig. Katulad ng ibang superhero na parang isang kidlat na maliwanag na babagsak dito sa lupa. At minsan mayroon silang hawak na espada or isang hammer. Hindi ganon. Sa halip, ang ating Panginoong Jesus ay dumating bilang isang fragile baby. Siya ay nagkatawang tao. Isang helpless baby. Para dalhin niya ang salita ng Diyos at ang liwanag ng Diyos upang ipakita niya ang totoong karakter ng kanyang ama at tanggalin o pawiin ang kasinungalingan na inihasik ng kaaway. At siya ay nabuhay at namatay katulad natin. At balang araw, siya ay darating upang tayo ay kanyang kunin at kanyang makasama doon sa walang hanggan. Sa Genesis 3:15 po, ito po ang sabi, "And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." Dito po ay makikita natin ang unang pangako. At ang pangakong ito ay isang good news o isang magandang balita. At ito po ay ibinigay in a form of a declaration of war sa pagitan ng ating Diyos at ng kaaway. Ito ay sinabi ng Diyos direkta kay Satanas habang naririnig ni Adan at ni Eva. Kanyang ipapadala ang kanyang anak upang tubusin niya tayo sa kasalanan. Sinabi niya ito na kanyang ipapadala ang kanyang anak sa pamamagitan ng isang holy nation at ng isang babae. At dito sa lineage na to ay kanyang tutubusin
ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ang isa at ang totoong tagapagligtas ay darating. Nakikita natin ang mga bagay sa ating kapaligiran ngayon dito sa sanlibutan. Ang aking pong tanong, kayo ba ay handa para salubungin ang inyong tagapagligtas? Mayroon pong kwento na maaari ninyo nang narinig. Ito ay tungkol sa isang drawbridge operator. Hindi po nabanggit kung bakit kinakailangan niyang isama ang kanyang anak sa kanyang trabaho isang araw. Subalit ito ay isang ilustrasyon upang ipakita kung paano ang ating Ama na nasa langit ay kailangang mag-sacrifice para lamang sa atin. Ang drawbridge operator na ito ay siyang nag-ooperate ng isang daanan ng mga barko at tren. So kapag mayroong barko, yung drawbridge ay kanyang itataas upang makalusot ang barko. At pagkatapos, pag nakalampas na yung barko, ito ay kanyang ibababa at ang tren naman ang daraan. Nung araw na yun, kasama ang kanyang anak, sinabihan niya ang kanyang anak na okay ka lang maglaro dito sa malapit sa akin, huwag kang lalayo. At of course, katulad sa ibang mga bata, karamihan hindi nakikinig. So, ang nangyari, lumayo ang bata hanggang sa ito ay makarating doon mismo sa bridge. At nang napansin ng ama ay na ang kanyang anak ay nawawala, ay saka rin naman niya narinig na ang tren ay parating. Mayroong isang notice sa kanya doon at yung bell para mag-ring, mag-warn na ang tren ay parating. Dahil ang tren ay maingay, hindi niya matawagan yung kanyang anak. Kahit siya sumisigaw, hindi siya marinig ng kanyang anak na naandoon sa bridge. Pinalalapit niya ang kanyang anak at para bumalik. Subalit ang bata ay abala na naglalaro at hindi niya rin naiintindihan na kinakailangan niyang umalis doon sa bridge na yon dahil ang tren ay kailangan dumaan. Masakit man sa kalooban ng ama, kinakailangan niya na pindutin ang button para ang drawbridge ay bumaba. At sa kalungkutan o sa story na natin narinig ay ang bata ay kailangang mai-sacrifice ng ama para yung tren ay makadaan. Doon sa tren, maraming tao, maraming buhay na kaya nagdesisyon ng ama na ibababa niya ang drawbridge dahil mas maraming buhay na kailangang maligtas at handa niyang isakripisyo ang kanyang anak. Ganon din sa ating ama. Dahil sa sanlibutan, kailangan niyang ibigay ang ating Panginoong Hesus. At kaya kanyang ipinangako, sinabi niya na I will send my son. Kaya ang Genesis 3:15 ay isang pangako dahil dito ipinakita niya na balang araw ay kanyang ipapadala ang kanyang anak upang sa ganon ay matapos ang kasalanan dito sa sanlibutan. Paano niya ito gagawin? Well, hindi ito katulad ng ating inaasahan. Kahit noong panahon ng Panginoong Hesus dito sa lupa, hindi ito ang mga inaasahan ng mga Hudyo na darating ang kanilang Misaya na isang carpenter, isang humble carpenter, mahirap at walang taglay na yaman.
Ang akala nila ay isang hari na maglilid sa kanila sa isang revolution laban sa Roman Empire. Sa halip, siya ay dumating bilang isang helpless baby. Dito sa John 1:29, ang sabi ni John the Baptist, nang makita niya na si Jesus ay parating, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Dito sa gospel na ito ni John, ay kanyang ipinahayag na ang ating Panginoong Jesus ay ang salita at ang liwanag at nagpakita ng totoong karakter ng Ama. At siya rin ang naging lamb. Kung baga ay ang sacrificial lamb na ginawa din ni Jesus o ng Panginoon nung nagkasala si Adan at si Eva. Kailangan niyang kunin ang balat upang ito ang maging coverings ni Adan at ni Eva, at yung lamb ay kailangang i-sacrifice. Ito ay mga simbolo na nagpapatungkol sa ating Panginoong Jesus. Ibinigay niya rin yung pangako kay Abraham doon sa Genesis 15 na balang araw ay kanyang ililigtas ang sanlibutan sa pamamagitan ng Holy Nation at ipapanganak ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng isang babae. Doon din ibinigay niya ang proseso kung paano gagawin. Ipinakita sa wilderness nung ibinigay niya ang instruction kay Moses kung paano ang function ng sanctuary. Ang lahat na yon ay nagpapatungkol sa self-sacrifice ng ating Panginoong Diyos, at papadala niya ang kanyang nag-iisang anak upang ating maging tagapagligtas, ang ating Messiah. Ang ating scripture reading ay nagsasabi na, "In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." Yun ay makikita nyo sa 1 John 4:10. Dito din, sinabi ni Paul na si Kristo ay isa-sacrifice upang ipakita ang kanyang pagmamahal, na habang tayo ay makasalanan pa lang, si Jesus ay namatay para sa atin. Dito din ay pinakita na hindi niya tayo pinabayaan sa kasalanan. Sa halip, tayo ay kanyang tinubos. Ang sabi sa John 12:32, "And I, if I am lifted up from the earth, will draw all men to myself." Gusto ng Panginoon na lahat tayo ay maligtas. Ang pagkamatay ni Jesus doon sa krus ang kumumpleto sa pangakong ibinigay sa Genesis 3:15. Hindi sa pamamagitan ng coercion or violence, subalit sa pamamagitan ng totoong pagmamahal. Si Jesus ang dudurog sa ulo ng serpent. Subalit, sa pamamagitan nito, He is also going to bruise His heel. Kaya namatay ang ating Panginoong Jesus sa krus. Dito, ipinakita niya ang kanyang selfless love. Hindi makasariling pagmamahal. At gusto kong bigyan nyo ng pansin ang mga points na sasabihin ko sa inyo sa araw na ito. Ang ating kasalanan ay nagkaroon ng solusyon, ang ating pagkakasala, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili doon sa krus
upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kinuha niya ang kahihiyan na dulot ng kasalanan upang ibalik niya ang ating innocence sa kanyang harapan. Ang doon sa cross ay tinanggal niya ang takot sa ating mga puso at ipinigay niya, pinakita niya ang totoong ugali ng kanyang ama. Ang ugali ng kanyang ama na mapagmahal at mapagpatawad. Doon sa krus, ibinigay niya ang totoong covering na kinakailangan natin. Yun ay ang pag-ibig na walang hanggan. Kung babasahin niyo ang 1 Peter 4:8, that God's love covers the multitude of sin. At doon sa cross, tayo ay dinala ng ating Panginoong Jesus sa ating Panginoon o pinaglapit tayo ng Panginoong Jesus. Dinilapit niya tayo sa kanyang Ama upang hindi na tayo kailangang magtago sa ating mga obsessions, addictions, sa ating mga self-destructive behavior. At sa halip ay makita natin ang liwanag ng kanyang Ama at ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Doon din sa cross ay binigyan niya tayo ng pag-asa upang hindi na tayo kailangang magsisihan. Binigyan niya tayo ng pagkakataon upang tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang ating mga superhero sa ngayon ay mga kathang-isip lamang. Ito ay mga panandaliang kasiyahan na naibibigay sa atin. Hindi tayo nila kaya talagang iligtas. Kapag mayroong mga magnanakaw, hindi sila pwedeng pumunta sa isang iglap para pigilan ang mga taong may mga masasamang pagnanasa o pag-iisip para sa atin. Maaaring mayroon tayong mga narinig na tinatawag nating heroes katulad ng mga pulis na nagsi-CPR, mga lifeguard, or mga simpleng tao na tumutulong sa panahon ng kalamidad. Sila ang tinatawag nating heroes. Subalit, hindi pa rin sila makapagbibigay sa atin ng walang hanggang buhay. May isang tagapagligtas lamang na makapagbibigay sa atin ng kasiguraduhan. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. Ako ay mayroong katanungan sa inyo ngayon sa araw na ito. At nawa ay nakita nyo ang kalahalagahan ng ating Panginoong Jesus. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng totoong kasiyahan. Wala nang hiya, wala nang takot, wala nang mga paghihirap upang itago ang ating kasalanan. Hindi na natin kailangang paghirapan ang mga addiction na tumatali sa atin kapag ating ibinigay ang ating mga sarili sa Panginoon. Hindi na natin kailangang sisihin ang iba. Ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesus, nang siya ay namatay doon sa cross, kinuha niya ang lahat ng ating kasalanang ito at binigyan niya tayo ng pag-asa upang tayo ay magkaroon ng walang hanggang buhay.
Handa ba kayong tanggapin ang pangakong ito, ang binibigay ng Panginoong kaligtasan para sa inyo? Siya ang iyong superhero. Siya ang ating superhero. Siya ang superhero na kahit kailan ay hindi mawawala. Hindi tayo iiwanan. Sa ating panahon na ito na mayroon tayong nararanasang pandemic, siya ang ating pwedeng lapitan. Siya ang ating pwedeng panghawakan. Dahil ito ay mga pansamantala lang. Ang lahat ng bagay na ito ay para lamang dito sa lupa. Subalit ang kanyang pangako ay walang hanggan. Walang hanggang buhay, walang hanggang kasiyahan. Wala nang lungkot, wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang kamatayan. Sino sa inyo ang mga nakakaranas ng sakit, lungkot, takot, hirap? Ngayon ang panahon para kayo ay lumapit sa ating tagapagligtas, sa ating superhero, sa ating Panginoong Jesus. Sa Kanya, tayo ay mayroong kasiguraduhan. Sa Kanya, tayo ay mayroong kaligtasan. Huwag niyo pong walang bahala ang mga bagay na to. Itong mga nangyayari sa atin ay mga sinyalis naman ng Kanyang malapit na pagdating. Sana sa araw na yon tayo ay handa na sumalubong sa Kanya. Tayo ay magiging katulad ni Daniel at ng kanyang tatlong mga kaibigan. Sana tayo ay maging katulad ni Jerome at ni Huss. Sila yung mga reformer na kahit habang sila ay sinusunog, sila ay nananalangin at kumakanta sa ating Panginoon. Sana tayo ay maging handa sa araw na yon at tayo ay maging matibay sa ating mga pananampalataya. Hindi na po matagal. Jesus is coming very, very soon. Ang kailangan po natin ay manghawak tayo ng matibay. Panghawakan natin ang ating mga pananampalataya. Dahil siya ay darating. Hindi natin alam ang araw, ang panahon. Subalit, pagka ito ay kanyang sinabi, ito ay kanyang tutuparin. Ito ay kanyang gagawin. Ang kailangan lamang natin ay tanggapin natin at panghawakan ang kanyang mga pangakong ibinigay sa bawat isa sa atin. Sana po at aking idinadalangin na hindi lamang dito sa sanlibutan tayo nagkikita. Sana doon sa langit na bayan, tayo ay sama-sama na magkita at magpuri sa ating Panginoon. Dahil He has won the battle. The victory is ours. We just have to keep holding on until Jesus comes. Lahat ng kasinungalingan ay sinabi ng ating kaaway ay matatapos. Lahat ng sakit na naidulot ng kasalanan ay wawakasan ng ating Panginoong Jesus. Siya ang ating superhero na kahit kailan ay hindi matatalo ang kaaway. Jesus has won the battle and we have to cling into Jesus. Amen.